Kung akala ninyo, simple lang ang bagong Philippine Billionaire Rankings for 2026, magugulat kayo. Dahil oo, may bagong richest Filipino, pero ang mas malaking story ay hindi ang pag-angat ng isang billionaire. Ang tunay na headline, ang biglaang pagbulusok ng yaman ng Villar Empire. Sa bagong global rankings, si bilyonaryo Enrique Razon Jr. ngayon ang richest Filipino na may tinatayang $16.5 billion net worth. Pero habang umaakyat si Razon, may isang pamilya naman na tila bumagsak ang financial empire halos overnight at iyon ang Villar family. Kung matatandaan ninyo, noong kasagsagan ng administrasyon ni Rodrigo Duterte, si Manuel Villar ang naging richest Filipino. Ang estimated wealth niya noon ay umaabot sa humigit kumulang $17.2 billion noong 2025 peak. Pero pagdating ng 2026 rankings, biglang nag-iba ang larawan. Ang net worth ni Villar ngayon ay tinatayang nasa $3.1 billion na lang. Ibig sabihin, mahigit 14 billion na paper wealth ang tila nabura sa loob lamang ng maikling panahon. So ano ang nangyari? Ang isang malaking factor na tinuturo ng mga ulat ay ang controversy na kinasangkutan ng Villar Land, isa sa mga pangunahing kumpanya ng pamilya. Nagkaroon ng regulatory scrutiny mula sa Philippine Securities and Exchange Commission o SEC matapos questionin ang napakalaking pagtaas ng valuation ng isang property asset na inilagay sa financial statements ng kumpanya. Ayon sa mga ulat, isang 366-hectare property sa Villar City na binili umano sa halagang mga 5.2 billion pesos ay biglang na-revalue sa halos 1.3 trillion pesos sa papel. Oo, trillion pesos. Ang revaluation na iyon ay nag-generate ng halos 1.3 trillion pesos na so-called fair value gains sa financial statements ng kumpanya. Pero nang dumaan ito sa regulatory review at audit, kinuwestiyon ng regulators ang valuation. Ang final audited value bumagsak sa humigit kumulang 52.7 billion pesos na lang. Ibig sabihin, mula sa 1.3 trillion pesos na valuation, kinailangang ibaba ng mahigit 1.27 trillion pesos. At dito na nga nagsimula ang domino effect, nagkaroon ng investor panic, sumunod ang stock sell-off. At dahil malaking bahagi ng Villar Wealth ay nakabase sa valuation ng kanilang stocks, mabilis ding bumagsak ang estimated net worth ng pamilya. Kasabay nito, may mga regulatory complaints at aligasyon ng misleading disclosures at posibleng market manipulation na lalong nagpalala ng investor distrust. Kaya mula sa pagiging richest Filipino, ang Villar Empire ngayon ay bumagsak sa ikatlong pwesto sa billionaire rankings. At dito pumapasok ang mas malaking debate. Matagal nang sinasabi ng ilang observers at critics na ang mabilis na pag-angat ng Villar Empire noong nakaraang dekada ay may malapit na koneksyon sa politika. Sa panahon ng Duterte administrasyon, sabay na lumawak ang real estate, retail at infrastructure interests ng pamilya Villar habang sila rin ang nasa tuktok ng wealth rankings. Kaya sila tinawag na Duterte crony. Para sa mga kritiko, ito raw ay isang halimbawa ng corporatism kung saan ang malalaking negosyo at political power ay nagiging sobrang magkalapit. At kapag ang isang business empire ay heavily tied sa political environment at market perception, pwedeng mabilis ang pag-angat, pero pwede ring mabilis ang pagbagsak. Ngayon, ganito ang top 5 richest Filipinos sa 2026 rankings. Number 1, Enrique Razon Jr., $16.5 billion. Number 2, Lucio Tan, $3.5 billion. Number 3, Manuel Villar, $3.1 billion. Number 4, Henry C. Jr., $2.5 billion. Number 5, Hans C., $1.8 billion. At kung may isang malaking aral sa listahang ito iyon sa mundo ng billionaires, lalo na kung ang yaman ay nakabase sa stock valuations, ang wealth ay pwedeng lumubo ng napakabilis. Pero kapag bumagsak ang investor confidence, kapag pumasok ang regulators, o kapag nabutas ang financial narrative, ang bilyon-bilyong dolyar na yaman ay pwede ring mawala, halos kasing bilis ng paglitaw nito.